maulan, ay hindi natin binigo ang ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon sa mga nakarating. Praise God, no? So, ayan. Ang pag-uusapan po natin yung part 2 ng ating tinalakay last Sunday. No, ano ba yung last Sunday nating tinalakay? Okay. Meron po bang nakaalala? Yun. Where will my faith lead me? No? Saan kaya ako dadalin ng aking pananampalataya? Ayan. Saan ba tayo dadalin ng ating pananampalataya? Ito po yung part 2. No? Di ba? Tinalakay natin nung nakaraan na yung mga mananampalataya sa lumang tipan ay nasa Hall of Fame. Tama? Hall of Faith pala, no? Hall of Faith, no? So, si Kuya Benny, nasagot niya yung sa nakasulat yung mga listahan ng mga sikat na tao. Nasa New York. Oo, di ba? Nasa tiles, di ba? Nasa tiles yun, di ba? Nandun sila Michael Jordan, Michael Jackson, di ba? Sila, yung mga sikat na tao, no? Beatles, no? Lahat nandoon. May mga Pilipino ba doon na sikat? Manny Pacquiao nandoon kaya? Hindi pa kasi tayo nakarating sa New York, no? Okay. Siguro yung pupunta sa New York, i-update nyo lang kami kung anong meron doon. Okay. Alright. Okay. So, where will my faith lead me? Part 2 po tayo. So, ang pananampalataya po kasi, syempre, alam po naman natin yan. Lahat po tayo na may faith, may layunin po yan, no? May layunin kung bakit tayo nanampalataya. At alam po natin na siyempre, kahit papano, makikita po natin na ito ay mayroong benepisyo sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. At gusto nating maintindihan na saan pa kaya ako dadali ng faith. So, sabi nila kasi, dinala ko ng faith ko sa simbahan. Ayan, tama. Okay, kaya ka na dirito siguro dahil may faith ka. Tama po ba? Tama po ba? Pero siyempre, isang, ano lang yon, no? Medyo mababaw pa yon, no? Yung mga tao nga, dinadala ng no? Dinadala ng paa nila, because of their faith, dinadala ng paa nila doon sa simbahan para sumamba at magpuri sa ating Panginoon, makinig ng kanyang salita. But, alam po natin na mayroong pang mas malalim sa mga bagay na ganoon, lalo tigit pag alam natin na tayo ay nananalig sa ating Panginoon. For example nga, yung mga binanggit natin doon sa Hebrew chapter 11, yung mga tao na nandoroon ay talagang may mga ginawa sila, may mga pinuntahan sila, may mga naging destination sila because of their faith. Okay? So, tingnan po muna natin itong 1 Peter chapter 1, 8-9. Okay, sabi rito, though you have not seen Him, you love Him. Ayan, no? Kahit hindi mo daw siya nakikita, minahal mo siya. Ayan. Ayun, ipananampalataya, no? Na kahit na hindi natin nakikita ang ating Panginoon, may pag-ibig tayo sa Kanya. And though, okay, sabi rito, and though you do not even see Him, kahit hindi mo siya nakikita ngayon. Tama? Nakikita mo ba siya ngayon? Yes. Nakikita ba natin siya ngayon? Okay. Talaga, si Kuya Benny talagang no? Okay. Ayan, no? Okay. You believe and trust Him. Okay? Diba? You believe and trust Him and you greatly rejoice and delight with inexpressibly, sabi rito, and glorious joy, receiving as the result, the outcome, and the consummation of your faith, the salvation of your faith. So, makita po natin dyan, yung consummation of faith, alam po natin, yung katuparan ng pananampalataya, no? Katuparan ng pananampalataya, consummation of fulfillment of our faith, ang sabi rito, salvation of our soul. So, kaya tayo nanalig sa ating Panginoon, kaya tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Una tigit, di ba, ang pinaka dahilan ay yung tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, yun po siya. Di ba, kaya alam po natin na kapag naiintindihan natin yung pagkapako ng ating Panginoon sa krus, alam po natin na ang dulot noon ay buhay na walang hanggan sa lahat ng mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, ay tayo iniligtas ng ating Panginoon sa mga kasalanan, no? Kasalanan, ano pa? Sabi sa 1 Peter 2:24, ano sabi ron? Siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang
katawan sa ibabaw ng punong kahoy. 1 Peter 2:24. So, yun siya. No? Okay? So, pinalaya tayo o nakaranas tayo ng ng kapatawaran. Okay? So, niligtas tayo ng ating Panginoon nakabingit kasi tayo dun sa sa kamatayan, no? At dahil yan ay dahil sa mga pinagagawa nating mga kasalanan. Okay, ano pa? Puot at hatol ng Diyos. Yamang tayo'y inaring ganap sa magitan ng kanyang dugo, lalo pa tayong maliligtas sa puot ng Diyos sa magitan niya. So, meron palang baka iniisip natin na nagagalit pala ang Diyos. Baka iniisip kasi natin, alam mo, ang Diyos hindi nagja-judge. Hindi nga. Hindi ba talaga nagja-judge ang Diyos? Nagja-judge yun, no? Kaya nga siya ang judge, di ba? Okay? Siyempre, ang judge, nagja-judge. Kaya nga sabi rito, puot o hatol ng Diyos. So, dito tayo iniligtas sa kasalanan, puot at hatol ng Diyos. So, makita po, klaro po yan. Yamang tayo inaring ganap sa pagitan ng kanyang dugo, lalo pa tayong maliligtas sa puot ng Diyos sa pagitan niya. Romans chapter 5, verse 9. Okay? O ano pa yung mga kasasapitan ng mga hindi nakaligtas o hindi kasama sa ililigtas ng Panginoon ang mararanasan na ay yung kamatayang espiritual at walang hanggang kapahamakan. Okay? So, ang sumampalataya kay Kristo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Ano sabi roon? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano yun? Parang shortcut agad no? Okay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kaya tayo nanalig sa ating Panginoon kasi kaya tayo sumampalataya sa Kanya dahil alam po natin na kailangan talaga natin ng tagapagligtas. Amen po ba? Sino dito kailangan talaga ng tagapagligtas? Iyon po yung dahilan, no? So, si Jesus Christ bumaba mula sa langit, papunta sa lupa, para danasin ang iba't ibang klaseng pagdurusa at sakit para tayo talaga ay iligtas sa kapahamakan dahil sa kasalanan. At siyempre, ang kasalanan, sabi nga ng Bible, Romans 6:23, ano sabi roon? Sapagkat ang kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, doon tayo iniligtas. Kaya nga, lahat ng nanalig, di ba? Okay, ang layunin ng pananampalataya natin, kiniklear lang natin, ang layunin ng pananampalataya natin, tigit, okay, para tayo talaga ay magkaroon ng kaligtasan. Okay? At lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Okay? So, ang kaligtasan, alam po natin, ito ay biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Biyaya yan ng ating Panginoon. Okay? Hindi sa pagitan ng ating ng ating mga mabubuting gawa kaya tayo naligtas. Okay? Hindi dahil mabuti tayo, mabait tayo, palasimba tayo, hindi 'yun ang dahilan o nagsiserve tayo sa Lord. Hindi 'yun ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Ito ay biyaya ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Saan niyo diyan ba sa slide? Andiyan dyan. Ayan Okay, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa sarili nating mabuting gawa. Efeso chapter 2:8-9. So, kiniklear po natin, hindi dahil mabait tayo, hindi tayo nangargabyado ng tao, kaya tayo naligtas. Tayo ay naligtas because ito ay biyaya ng Diyos at dahil tayo naligtas dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo at ito ay kaloob ng ating Panginoon. Amen? Kaloob, biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, sa lahat ng nananalig sa ating Panginoon, lahat tayo nananalig sa ating Panginoon, hindi tayo naligtas dahil sa mabuting gawa. Ngayon, bakit po tayo magsiserve sa ating Panginoon? Okay? Kasi baka mamaya magkamali tayo, kaya ako nagsiserve sa Lord kasi gusto ko maligtas. Tama, mali? Tama, mali? Kaya ako magsiserve kay Lord kasi gusto ko maligtas. Tama, mali? Mali. Okay? So, kaya tayo naligtas dahil
sa biyaya, hindi dahil nag-serve tayo sa Lord. Ngayon, okay lang pala kahit hindi na mag-serve. Okay. Dahil ligtas na ako, hindi na ako mag-serve. Okay? So, hindi naman pala tayo naliligtas sa mabuting gawa. So, yun po ay tatalakayin po natin ngayon, no? So, ang paglilingkod po ay paggawa ng mabuti. Tama po ba? Pag naglingkod ka ba, ito ay paggawa ng mabuti? Ayan, okay. So, ibig sabihin, halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon, ito ay paggawa ng mabuti. Halimbawa, umaawit ka sa Lord. Amen? Sino umaawit dito kanina? Amen. Praise God, diba? Sino dito ang, umawit, o mamaya may offering tayo, mabuting gawa lahat yun. Amen? Tama? Ay, kaya ako pupunta sa langit kasi ang laki ko magbigay. Di ba? Ay, dahil ang binigay ko lang ay 5 piso, doon lang yan, sa lang yan. Sa buka na lang yan. Okay? So, hindi po yun doon. Hindi po tayo doon naliligtas sa mabubuting gawa. Okay, kaya tayo nagse-serve sa Lord. Ayan Okay, bakit nga pala ako magse-serve sa Lord? Sino dito gusto pang mag-serve sa Lord? Amen. Okay. So, bakit ka nga ba magse-serve sa Lord? Alam mo naman na hindi pala nakakapagpaligtas yung pagse-serve sa Lord. Bakit ako magse-serve sa Panginoon? So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Parang ang lakas ng ventilador. Medyo isog mo nga dito. Ina-install ko yung aking coding ko. So, yung ko po, yung laptop nilagay sa drums. So, yun po yung tumutunog, yung laptop po ang natunog. Okay? Okay. Okay, so nilagay doon para mas acoustic ang dating, no? Okay. So, ang mga niligtas ng Lord, okay, ang lahat ng mga nililigtas ng Panginoon, syempre binabago ng Panginoon yan. Tama? Okay? So, kaya tayo binabago ng Panginoon para magkaroon tayo ng mga mabubuting gawa. At ang mabubuting gawa, ito ay paraan natin. Diba? Mabuting gawa ay paraan natin ng paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, nandiyan yata, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Ayan, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Ibig sabihin, kailangan mong mag-serve sa Lord kasi ito ay mabuting gawa. Kaya sa kaparaanan na binibigay sa iyo ng Diyos, nilalagay sa puso mo, paano ka maglilingkod sa Diyos? Di ba? Paano mo ipapakita ang sa Panginoon yung mga mabuting gawa mo? Ikaw yung magde-decide nun. At kung ano yung nilalagay ng Diyos sa puso mo para makapag-serve ka. No? So, yun po siya. Okay? Para makapag-serve ka. Ngayon, dito, natin, mas bibigyan natin ng linaw. Sabi roon, hindi tayo naligtas para mag-serve sa Lord, okay? Hindi tayo magse-serve sa Lord para maligtas, okay? So kaya tayo nagse-serve sa Lord dahil Dahil unang-una ligtas ka na kasi. Okay? Kaya pala ako nagse-serve sa Lord hindi para maligtas. Kung hindi kaya ka nagse-serve sa Lord dahil una kang sumampalataya sa ating Panginoon. At dahil sumampalataya ka sa Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan, pinatawad ka sa lahat ng kasalanan, binabago ka ng Panginoon. Ngayon, nagkakaroon ka ngayon ng desire na parang suklian. Tama? Parang suklian. Total, Lord, sinave mo ko. Ang bait-bait mo, pinatawad mo ko, binago mo ko. Anong maisusukli ko? Ayan po. Mabuting gawa. Ibig sabihin, hindi ka naliligtas sa mabuting gawa, kundi dahil kaya ka gumagawa ng mabuti, dahil ikaw ay ligtas na. Okay? Ngayon, dati, hindi mo naiintindihan yung ganyan. Alam mo, hindi ko naiintindihan yung ganyan. Bakit yung mga tao na yun, masyadong sa church? Di ba? Masyado silang loyal sa paglilingkod nila sa Panginoon. Yun po ay pagtanaw. Kaya maraming tao hindi naiintindihan na ang paglilingkod ay pagtanaw, pagbabalik, natin, parang gratitude natin sa Panginoon. Lord, ang bait mo, pinagpapala mo ako, pinatawad mo ako, at ang aking ganti, Panginoon, yung buhay ko sa iyo. Yung buhay ko, iaalay ko sa iyo, at ipaglilingkod ko sa iyo. Okay? Clear ba yon? Sa paraan na nais mo, Panginoon, ipapagamit ko ang buhay ko sa iyo. Okay? Kasangkapanin mo bilang daluyan ng iyong pagpapala. Kasi gusto kong gumawa ng mabuti dahil ako ang iyong niligtas. So, ibig sabihin, good works is just what? Result of our salvation. So, yung pagsaserve natin, paggawa natin ng mabuti, resulta lamang yan ng pagliligtas.
na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya, bakit tayo maglilingkod sa ating Panginoon? Ano yung pinakamotibo natin kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Okay? Anong pinakamotibo natin? Hindi dahil maligtas. Okay? Unang-una, syempre, alam po natin, dahil sa pananalig natin sa ating Panginoong Jesucristo, okay, natuto tayong ibigin ang ating Panginoon. Okay? Sabi rin sa 1 John chapter 4, verse 19, tinan natin. 1 John 4:19, ano sabi roon? Mahal natin siya, ayan, nakita nyo ha, mahal natin siya dahil una niya tayong minahal. So, ibig sabihin, kaya ka magsiserve sa Lord dahil ligtas ka na, okay? Kaya ka magsiserve sa Panginoon dahil niligtas ka ng Panginoon, at dahil magsiserve ka sa Lord dahil alam mo na inibig ka niya ng una. Ngayon, parang ang mangyayari nito, dahil mahal ka ng Panginoon at gusto mong ibalik din ang pagmamahal na ito sa pagitan ng paglilingkod natin sa Kanya. Tingnan natin sa John 14 verse 15. Ano sabi rito? Sinabi niya, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin nyo ang aking utos. So nakikita po natin, because of our love sa ating Panginoon Kristo, ang nangyayari diyan, ang pinakamotibo natin, kaya natin siya sinusunod, dahil mahal din natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Sino dito mahal niya rin ang Panginoon? Amen. So yun po yung nagmo-motivate sa atin. Kaya ka pala nagsiserve sa Lord. Kasi mahal mo ang Panginoon. Kaya tayo nagsiserve sa Lord dahil mahal natin ang ating Panginoon. So, yung po clear po yun. Kaya di ba mahirap mag-serve without love, no? Kasi nga, syempre, ang daming maraming mga hinihingi, di ba? May sacrifice dyan, di ba? Kakain ng oras, uubos ng oras. Kaya kapag ang dating mo lang dito ay religious, ito gagawin ko to dahil religious obligation, mas madali tayong mapagod at mas madali tayong magsawa kapag wala ang pag-ibig. Ngayon, ang tanong dito, pwede bang paghiwalayin ang pag-ibig, ang pananampalataya at pag-ibig? Pwede ba yon? Pwede o hindi? Okay? Pwede bang paghiwalayin, Lord, nananampalataya ako sa iyo, pero hindi kita masyadong mahal. Okay. Ngayon, dahil hindi kita masyadong mahal, bakit ako susunod sa iyo? Tama? Yung may faith ka, alam mo, ang daming may faith. Ayun, si Kuya Ruben. Pag nagtuturo kami doon, tanungin mo yung mga tao, lahat yung may faith. Sino dito naniniwala sa Diyos? Sino dito taasan ng kamay yan? Okay. Iba yung may faith. Naniniwala lang na may Diyos. Iba naman, yung talagang sumusunod na may Diyos. Kasi di ba kahit oldupper nga, di ba nagpe-pray yan? May faith. Anong pray ng oldupper? Sana hindi ako mahuli. O di nagpe-pray. Di ba? Nagpe-pray. Alam niya na mayroong Diyos. O di ba nananalig siya na mayroong Diyos. Pero hindi niya, bahala ka. Basta ako, mang-hold up ako. Basta magpe-pray ako sa iyo na wag mo ipahintulot na ako ay mahuli. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yung totoong faith sa totoong pag-ibig natin sa ating Panginoon. Tingnan nyo Galatians chapter 5 verse 6. Tingnan nyo. Ang sabi rito, sa nakipagkaisa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Doon tayo sa merong guhit. Ang mahalaga ay ang pananampalataya gumagawa sa magitan ng pag-ibig. Ibig sabihin, kung may faith, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Gagawa ka, di ba? Gagawa ka ng mga mabubuting bagay sa magitan ng pag-ibig. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at ang pag-ibig. Okay? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Kasi lagi siyang, magkaugnay. Diba? Nung si Peter, naalala nyo, nung si Peter mabackslide, diba? After mamatay ni Jesus Christ at muling nabuhay, diba? Kinausap niya si Peter. Ano sabi niya? Do you love me? Diba? Tinatanong siya. Diba? Alam kasi ni Jesus Christ na may pananampalataya si Peter. Ang tinatanong ngayon, kinukonfirm,
alam ko may faith ka. Pero kukonfirm ko lang, mahal mo ba ako? Kita nyo? So, dapat ang pananampalataya natin, nauuwi yan sa pagmamahal. So, ibig sabihin, saan ka dadali ng pananampalataya mo? Sa tayo dadali ng pananampalataya natin? Kaligtasan? Dadaling ka rin yan sa malalim na pag-ibig at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At dadaling ka rin yan saan? Sa pagsunod sa ating Panginoon. So, ang pananampalataya natin ay parang alam mo lang na merong Diyos, pero wala yung obedience, wala yung love, di ba? Questionable rin, okay? Kaya, saan tayo dadali ng pananampalataya natin? Dadalhin tayo nito sa mga destinasyon na kung saan, lalo tayo mag-i-improve, di ba? Lalo tayong i-improve ng ating Panginoon. Okay, sabi rito, 1 Corinthians 13, verse 13. Chapter 13, verse 13. Ang sabi rito, samantala, nananatili ang tatlo. Ang pananampalataya, pag-asa, at, may bonus pag-ibig. So, nananatili daw yung tatlo. Sabi mo, hindi magkahiwalay yung, faith sa love. Kita nyo? Kaya kung meron kang faith, meron kang love. So, hindi siya pwedeng paghihiwalayin. Okay? So, yon. Okay, may bonus pa nga yan pag-asa, di ba? So, ang totoong sumasampalataya, umiibig sa Diyos yan. Amen? Ang totoong sumasampalataya ay, umiibig sa Diyos. Tingnan nyo di ba, sa Pilipinas, di ba, ang daming mga panatiko, di ba? Ang daming mga religyoso. Latin na natin, ang daming religyoso sa Pilipinas. Lalo pag Enero, di ba? Pag Enero, di ba, lumalabas ang mga may pananampalataya. Di ba? Marcha rito, traffic doon, traffic ka saan-saan, di ba? Di ba? Sayaw dito, sayaw doon. Di ba? So nakikita natin kung gaano karelilyoso ang tao. Di ba? Yung parang parang nating alam mo, ito kasi yung pananampalataya ko So ito kasi yung pananampalataya namin. Pero masusuka talaga yung totoong pananampalataya sa magitan ng pag-ibig. Kasi lahat ng umiibig ay sumusunod sa ating Panginoon. Di ba? Tama po ba yan? Lahat ng umiibig, sumusunod. Di ba? Sa mga mag-asawa nga, di ba, ganun? Pag mahal mo, susunod ka. Tama, Manuel? Di ba? Okay. Sabi nila, natutuwa ako, di ba, yung program nila dito ay hari. Di ba? King, yung pala, lahat, hari-harian lang pala. May tunay pala talagang hari, yung reyna pala. No? Pinaghaharian pala ng reyna, no? Yung mga hari, no? Talaga. Okay. So, nakita po natin yon. So, ang totoong sumasampalataya, umiibig sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga pinag-uustos. 1 John chapter 3, verse 18. Ang sabi rito, mga anak, huwag tayong umibig lang sa salita o sa dila lamang, kundi sa gawa at katotohanan. Amen? So, pag sinabi natin, Lord, mahal talaga kita, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Lord, mahal talaga kita. Ang ibig sabihin nun ay susunod ka. Kailangan nating sumunod. Kapag sinabi natin, Lord, mahal talaga kita, so kailangan nating sumunod. Okay? So, yun po kasi ang palatandaan na tayo ay umiibig talaga sa ating Panginoon. Okay, so tingnan po natin to. Ito yung pinag-uusapan natin. Ayan. Sa tayo dadali ng faith, salvation. Clear po yan? Because of faith, di ba? Nakatitiyak tayo sa buhay na walang hanggan. Because of faith, natututo tayong mahalin ng Panginoon at sundin ng Panginoon. At sa pagsunod natin sa ating Panginoon, kalakip niyan ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, parang ang dali-daling pag-usapan, tama? Alam mo, ang daling pag-usapan naman yung mga topic natin ngayon. No? So, minsan, madali lang itong pag-aralan, pero alam nyo ba, minsan, mahirap yan i-maintain. Amen? Lalo na sa mga nananalig talaga sa Panginoon, mahirap i-maintain po yan. Kasi po, meron susunod po dyan Okay? Ang susunod po dyan sa service ay yung tingnan natin, next slide. Ayan perseverance po. Perseverance, yung pagtsatsaga mo, yung pagtitiis mo. Kasi po, syempre, hindi naman talaga smooth Pag ikaw ba ay nanalig sa Panginoon, ganun ba kadali? Diba? Tama po ba? Napapansin nyo ba bakit may mga umaatras? Hindi na nanatili?
Nakikita nyo ba yun? Na, bakit kaya sila hindi makapagpatuloy ng dire-diretso? Bakit po? Hindi po kasi smooth, hindi porket nananalig ka sa Panginoon, hayahay na ang buhay. Magaang na ang buhay, hindi po. Okay? So, dumadaan po tayo sa iba't ibang klaseng pagsubok, no? So, kapag pinag-aralan natin ang faith, okay, tinatalakay natin yan, maaaring parang simple-simple lang. Pero yung magtitiwala ka sa Diyos, di ba? Yung magtitiwala ka sa Diyos, pag dumarating yung tunay na buhay, ano ba yung tunay na buhay? Ang tunay na buhay, di ba, hindi lang naging okay, may pagsubok, problema sa pamilya, di ba, may sakit minsan nawawalan ng trabaho, pagkabigo, pagkatukso, pagdurusa. So doon nasusubok yung pananampalataya natin. Kaya saan dadalhin ng pananampalataya? Saan tayo dadalhin ng pananampalataya? Ayan po, dadalhin niya tayo sa perseverance. Kung saan yung ating pananampalataya ay talagang matetesting yan. Okay? Kung hanggang saan? Okay? Tetestingin yung tibay ng ating mga pananampalataya. Okay? So ngayon pag siguro may mga tao sa atin, may mga iba sa atin na ka-experience na tinesting yung pananampalataya. Amen po ba? Sino dito tinesting na yung faith mo? Okay, nung tinesting yung faith mo, ano nangyari sa iyo? Bumalentong ka ba o naka-stand ka pa rin? Naka-stand pa rin, okay? So maganda yun, di ba? Yung na-test yung faith mo, ka pa rin, naka-stand ka pa rin. Kasi ganun po yan. Dadalin ka ng iyong pananampalataya sa perseverance, no? So yun po siya. So ang sabi rito sa 1 Peter 1:6-7, ang sabi rito, ang inyong pananampalataya ay sinusubok. O, kita nyo? Upang daw? Mapatunayang ito ay tunay. Okay? So, bakit po? Mayroon bang legit at at fake? Oo, meron. Okay. Okay. So, matetest talaga kung legit ang ang pananampalataya. Paano matetest kapag legit ang pananampalataya? Paano malalaman pag legit? Pag totoo yung faith? Paano malalaman? Paano malalaman? Susubukin. Susubukin yon. Tama. Kaya nga yung faith, may faith na ako. Talaga? Oo, bakit? Nag-serve ako sa Lord, sumisimba ako, nagbabasa ako ng Bible. Faith na ba yon? Oo, faith na yon. Ay, teka, titingnan natin yan. Susubukin. Okay? Kaya ang pananampalataya, dinadala din tayo sa perseverance. Agang kaya mong matiis. Di ba? Ang daming mga problema, di ba? Ang daming mga problema na hinaharap, di ba? Pero titingnan yan kung ikaw ay nakatayo. Kaya maraming may faith. Ay, may faith ako. Yung primero. Nung hindi pa sinusubok, di ba? Nung hindi pa sinusubok, ang init-init. Hindi pa kasi sinusubok. Nung sinubok, wala na. Makita nyo na? Doon kasi malalaman yun pag sinubok ka na. Doon malalaman na meron ka talagang kung matibay talaga ang faith mo. Ngayon, marami sa atin hindi naiintindihan na ganun pala ang faith. Pag sinubok, kailangan mo, nakatayo ka pa rin. Doon malalaman kasi yun eh. Diba? Kung talagang totoo ba yung faith mo. Diba? Sa Panginoon. Kasi pag hindi totoo, madali ka talagang matumba, madali ka talagang sumuko. Madali ka talagang mag-back out, madali ka talagang umatras. Kasi hindi hindi garantiya yung pananatili mo sa church na matibay ka. Okay, hindi garantiya na dito na ako lumaki sa church. Hindi yung garantiya na talagang matibay ang faith mo. Okay? Dadaan yan sa matinding pagsubok. Okay? Minsan nga, hindi pa matindi, no? Okay? So, ang faith, hindi ka lagi dadalhin sa maayos na sitwasyon. Sometimes, dadalhin ka niya sa pinaka-worst. No? Minsan nga, pinaka-worst no? Na para lang matest yung faith mo. To the extent na give up ka na. Amen? So, marami nga, ang bababaw-babaw, di ba, nawawala, no? Pinagalitan lang, nawala na, di ba? Meron lang katampuhan,
nawala na. O hindi lang kinamayan, nawala na. Hindi lang pinautang, nawala na. Okay? Nakikita nyo? Meron nga yung nagsiserve sa Lord, sabi niya, hindi na ako magsiserve sa Lord. Bakit? Naiinis ako eh. Bakit ka naiinis? Paano ba naman? Gustong-gusto ko talaga mag-serve sa Lord, pero yung asawa ko, yung mga anak ko, ganito, ganyan, ganyan. Paano ako mag-serve sa Lord? O, kita nyo? Di ba? Hindi kasi smooth. Kaya nga, kung ikaw ay sa gitna ng mga pagsubok na ganyan, kung ikaw ay nakakapagpatuloy, dun malalaman. Amen? Dun malalaman talaga na talagang yung pananampalataya mo ay legit. Amen po ba? Sino dito gusto magkaroon ng legit na pananampalataya? At kapag sinubo ka, siguradong nakatayo ka pa rin at nagpapatuloy ka. Amen po ba? Yun po siya. Okay. So, para malaman niya na na legit ang kanyang faith, eto siya. Ano susunod? Ayan. Santiago 1:2-3, ituring niyong kagalakan kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ayan, nakita nyo na. Kaya, natetest talaga siya. Darating ang time talaga na may pagtetesting. Amen? Kaya dapat ay, nakahanda po tayo sa ganoon. Okay? So, ang faith natin, hindi ka lagi dadali sa maayos sa sitwasyon. Okay? Tingnan natin itong susunod na slide. O, di ba, nilagyan ko ng pula. Sabay-sabay natin, basahin. Para malaman niya kung kakapit ka pa sa kanya. Okay? Kapag may pagsubok, malalaman mo na kung kakapit ka pa sa Diyos. O sino dito sa tingin niya kakapit pa rin siya sa Panginoon sa panahon ng pagsubok? Sino dito sa tingin niya hindi ako bibitaw sa iyo, Panginoon? Amen? Doon kasi natetest yan. Amen? Doon natetest. Okay? Hindi lagi masaya. Amen? Hindi lagi kantahan. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi lagi kainan ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kasi dumarating talaga tayo doon sa mga kapagsubukan ng ating mga buhay. Okay? So, ang faith, lumalalim siya, tumitibay siya, pag sa panahon na tayo ay sinusubok. So, kaya dito, makita natin, maganda, yung pinipili nating manalig. Sa kabila ng mga pagsubok, okay, pinipili nating manalig at magtiwala sa Diyos. Mahalin at sumunod maglingkod sa Kanya kahit natatakot tayo at nasasaktan. Nahihirapan kahit hindi ka sigurado sa iyong hinaharap. Amen? So, ganun po siya, Minsan, dinadala tayo ng Panginoon saan? Doon sa mga sitwasyon na pipiliin pa rin natin. Kahit na mga mabigat ang ating sitwasyon, piliin pa rin nating manalig, magtiwala sa ating Panginoon, mahalin siya at sumunod. Maglingkod, kahit na yung parang takot ka na. Di ba? Ano pa? Parang hindi ka sigurado o minsan nasasaktan ka. Di ba? Pipiliin mo pa rin maglingkod sa Panginoon. Amen? Kahit na nasasaktan. Amen? Yung iba kasi, balat sibuyas eh. Di ba? Sino dito hindi ka pwedeng balat sibuyas pag naglilingkod ka sa Lord. Oo. Si Ate Mirna nga di ba? Lagi kong pinapagalitan kaya yan. Yung iba nga, pinagalitan ko, wala na, di ba? Balat sibuyas. Hindi ka pwede balat sibuyas. Di ba? Maglilingkod ka sa Lord, tapos balat sibuyas ka, hindi. Hindi ka tatagal. Amen? Ganun po siya. Sabi niya, tingnan niyo yung nag-meeting tayo noong nakaraan. Di ba? May bisita si Matthew eh. Naalala niyo, may bisita si Matthew. Sabi ko, tingnan niyo di ba nakita niyo? Sabi ko, binarningan ko. Ayan nakikinig siya. Tingnan mo. Nagsasalita pa lang ako, natisod na agad. Kita niyo? Galing sa ibang church. Kung may problema ka daw, pupunta ka dito, problema ka rin. Okay? Simula nun, hindi na umatin. Kasi winarningan ko eh. Ganun pala sa church na yon. Tanya, hindi kayo tatagal kapag kapag maramdamin ka rito, balat sibuyas. Okay? Kaya pag malat sibuyas ka,
Di ba? Hindi pwede yon. Okay? Kasi dito, di ba ang Bible, tinan nyo, ang Bible ba ay sumusugat? Sumusugat ba ang Bible? Sumusugat. Kaya pag balat sibuyas ka, di madali kang umiyak. Di ba? Pag onion skin ka, dapat balat ka? Kalabaw, ayan. Okay. Balat kalabaw ka. Bakit po? Yun po yun eh. Yun po yun. Hindi pa pwede, ayaw ka na agad. Ayoko na. Wala akong pansahing. Ayoko na, inaway ako sa church na yun. Eh, wala. Diba? Oh. Kaya pagpapasok ka sa ministry, hindi ka pwede balat, sibuyas. Ay, si Pastora siya, umiiyak yan eh. Pag pinapagalitan ko sa ministry, dati, ayusin mo yung ayusin mo. Si Gina, yun, iyak din ang iyak sa akin yan. Ngayon, hindi na ako nagpapaiyak. Ay, si Nicole, kailan ba yun? Hindi ko alam kung iyak na yata nung nakaraan eh. No, Nicole? Di ba? Sabi niya, Pastor, pwede i-atras natin ang practice? Ha? Hindi ko alam kung anong naging plano nila. Pero, yun, marunong makinig. Amen? Marunong makinig. Amen? Marunong makinig. So, yun po siya. Hindi po maano ang ministry, hindi po yung paglilingkod natin, Kaya pag iyakin ka doon sa ministry, di wala. Di ba? Hindi ka tatagal. Talaga. Okay. So, tinan nyo dito. So, ang susunod po natin dyan, perseverance, ayan ang hope. Okay, hope na tayo. Hope. Ayan. So, ang hope, dadaling ka sa pag-asa. Bakit po? Sa Romans chapter 4, tinan nyo to ito po, alam nyo, minsan, di ba, minsan, nyo na to yung sabi nila, ang tindi ng pagsubok ko, kasing laki ng barko. Di ba? Nakarinig na kayo ng ganoon? Na ang tindi ng pagsubok mo, na kasing laki ng barko. Pero sabi niya, kahit na kasing laki ng barko yung pagsubok ko, yung pag-asa ko, kasing lawak na ng dagat, no? Di ba? Okay, ang gusto natin puntuhan dito, ang gusto natin puntuhan dito, kailangan talunin. Kailangan talunin ng pag-asa natin yung mga iba't ibang mga klase ng pagsubok. Okay? Kahit in reality, parang wala tayong pag-asa eh. Pero dahil meron tayo, dahil ang pananampalataya natin, dinadala talaga tayo sa pag-asa. Amen. Ito, gusto kong gusto kong natin to, bulay-bulayin natin to. Nung nakaraan, tinalakay na natin to, naalala ko sa buhay ni Abraham. Pero tingnan nyo to, Tingnan nyo to. Okay. Ang problema dito ni Abraham, sabi niya rito, kahit wala nang, tingnan nyo, tingnan nyo naman ang bungad ni Paul, Tingnan nyo. Ang bungad ni Apostle Pablo, kahit wala nang pag-asa. O, kita nyo? Kahit wala nang pag-asang magkaanak. Ayan, nakita nyo? Ito si Abraham. Nanalig pa rin siya. So, nakita nyo? Kung ang problema ni Abraham ay singlaki ng barko, ang kanyang pananampalataya, kanyang pag-asa, ang sabi rito, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya, sindami ng bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina. O, kita nyo? Alam niyo, sa totoo lang talaga, maraming mga dahilan kung bakit nanghihina talaga tayo. Amen po ba? Amen? Ikaw ba lagi ka malakas? Minsan may nararamdaman ka na, may nakita ka, minsan nanghihina ka eh. May mga time talaga na sa buhay natin, kapag may nakikita ka, minsan nakakapanghina. Pag may nararamdaman ka, minsan nakakapanghina. So, ang sabi rito, in reality, ito yung nararamdaman ni Abraham. Sabi rito, kahit wala ng pag-asa, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sabi rito, sindami ng bituin ang iyong magiging lahi. Hindi, kita nyo hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Kahit uugod-ugod na siya.
Palibasa ay 100 na siya noon. At ang kanyang, 100, ano yun? 100. 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawa si Sarah ay baog. Sabi rito, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang pinangako nito. Okay, ito po siya. Gusto nating ipakita dito, nasa binasa natin, na ang nakikita minsan ni Abraham, ang nakita ni Abraham talaga, in reality, sabi niya, wala na. Wala na akong pag-asa. Ang inasahan niya na lang, yung pananampalataya at yung pag-asa niya. So in reality, hindi na talaga. Tama? Hindi na. Wala na. Di ba dumating ka na ba sa point na gano'n? Yung parang, wala na to. Wala na pag-asa to. Pero umasa ka sa pangako ng Panginoon. Yung parang sinasabi nga natin, uy, ang tindi ng problema mo, no? Oo nga eh. Pero huwag kang mag-alala. Mas malaki ang ano ko dyan. Mas matindi ang ano ko dyan, pag-asa ko dyan. Ito po yung nakita natin sa buhay ni Abraham. Yung kahit walang-wala na, kahit hindi na matutuloy, pero matutuloy pa rin because of pananalig niya, because of his faith sa ating Panginoon, because yung pananampalataya niya doon sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas. Amen? Lalo siyang lumakas. So, ibig sabihin, ganito pala. Pag dumarating yung time na parang i-give up ka na, lalo mong i-focus ang sarili mo doon sa pangako ng ating Panginoon. Yung parang sa tingin mo na parang ayoko na, suko na talaga ako, yun yung time na dinadala ka ng Panginoon. Ang pananampalataya mo dinadala sa perseverance. Okay? Kaya pala dumarating yung time na parang ayoko na, may purpose ang Panginoon. Dinadala niya ang iyong pananampalataya doon sa magpapatibay pa ng iyong pananampalataya. Kaya huwag tayong magtaka bakit minsan nakakaranas tayo ng ganyan. Hindi lagi smooth. Di ba? Hindi laging ganoon. So, minsan pala, kailangan gumanon. Di ba? Para makita natin kung gaano katibay ang ating pananampalataya. So, yun po siya. Kaya, nais ng ating Panginoon na lalo tayong tumibay. Okay? Sabi rito, ang faith ay dadalhin tayo sa iba't ibang lugar at iba't ibang sitwasyon. Ang tanong dito, kung dadaling ka ba ng Panginoon sa ganitong sitwasyon, nakasisiguro ka ba na ang pag-asa mo ay nasa Panginoon pa rin? Amen? Pag dinala ka ng Panginoon sa perseverance, nasubukin ang faith mo, makakaasa ba ang Diyos na nakatayo ka pa rin? May tinanong ako yung mga youth Sabi ko ganito, maglilingkod ba kayo sa Diyos habang buhay? Nakatingin lang sa akin. Sabi niya, hindi kayo nangako. Hindi kasi ako nangako sa Diyos Yung mga nanay sa katatay. Ilan taon ka natin, Ellen? 51. Tiyak, sa tingin mo, habang buhay ka na? Yan, syempre. Syempre. Si Ate Mirna, till death do us part na sa Lord. Ito niya. Sa mga kabataan kaya, pag tinanong, hindi siya sure. Minsan kasi hindi sure ang faith. Pag hindi sure ang faith mo, tinitingnan mo kasi baka may iba pang option. May iba baka pang option. Meron ka pa bang ibang tagapagligtas bukod kay Jesus? Baka may Batman ka o Superman. So, sino dito? Si Jesus na lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, yun po siya.
Amen? Okay? Kaya kapag hindi ka nag-bow sa Lord na hindi ka magpapatuloy, so ibig sabihin, may iba ka pang hinahanap. May iba pang magbibigay ng kulay sa iyong buhay. At sino yon? Hindi ko alam kung sino pa. Sa akin kasi, ang nagbigay ng kulay sa akin, hindi naman si Pastora Shirley. Si Lord talaga. Bonus lang yan eh. Ang family, bonus yan. Amen? Ang tunay nagbigay talaga ng kulay. Ay, kinakanta natin eh. Jesus, sa buhay ko'y ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong! Hindi ba kinakanta mo? Binubola mo pala si Lord? Hello, kanta ka ng kanta na ganyan. Di mo pala naiintindihan. Jesus, sa buhay ko'y ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong... may kapantay pala sa ilo si Lord eh. So, kita natin. So, yun po. At susunod po dito ay yung spiritual maturity. Saan tayo dadali ng pananampalataya natin? Perseverance, di ba? Una, perseverance. Oo, matitest yung faith mo. Dadaling ka ng Diyos sa isang sitwasyon. Titingnan ng Diyos kung gaano kakatibay. O, doon masusubukan yon pag ikaw ay tumumba. Tapos, siyempre, susunod doon, dadali ng ang pananampalataya mo saan? Sa hope. Kapag may mga pagsubok, nakatindig ka pa rin ba? Umaasa ka pa rin ba? Na kahit nasasaktan ka, tuloy-tuloy ang iyong pananampalataya. At yung sumunod po itong huli. Dadaling ka ng Panginoon sa spiritual maturity. Kaya yung nagmamature, hindi sumusuko yan. Amen po. Amen. Hindi bumibitaw. Amen. Kahit na ano yung sitwasyon, hindi bumibitaw. Pero yung hindi nagmamature, wala. Yan, iyakin yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, iyakin ka ba? So pag maiiyakin ka, hindi ka nagmamature. Amen. Dadalhin tayo ng Panginoon sa spiritual maturity. So sino dito gustong dalhin siya ng Diyos sa spiritual maturity? Ayan, okay. So kapag dumarating ang pagkakataon na gusto mo nang sumuko, tandaan mo, okay, ang pananampalataya ay may journey yan. May journey, okay? May journey. At kung ikaw naman ay nakakaranas ng pagsuko, nakakaranas ka na ayoko na maglingkod sa Lord, okay, nawawalan ka na ng pag-asa. Pag nawawalan ka na ng pag-asa, ganun din yon. Part ng journey yon. Lahat yan ay part ng journey. Kaya nga dapat aware ka lang, Lord, ba't kaya ganito yung nararamdaman ko? Part ng journey yan. So, bisan pinapakita sa iyo ng Panginoon na part ng journey mo to, dapat makayanan natin. Amen po ba? Kailangan makayanan natin yan. Kaya kung dumating sa point, kahit na sino ka man, ano man tayo rito, minsan nararamdaman natin ng ganyan, baka kailangan natin ng bagong direction sa Panginoon. Kaya nga sabi ng awit natin kanina, ano sabi roon? Saan ka dadali ng banal na apoy? Baka kailangan mo ng bagong direction. Amen? Kung sumuko ka nung nakaraan, baka tinetest ng Panginoon yung pananampalataya mo. Baka nire-renew ka ng Panginoon, nire-reset ng Panginoon ang faith mo para makapag-focus ka uli at magtiwala uli sa Panginoon. Kung dumating yung time na parang yung parang nabubugnot ka na sa ginagawa mo sa Panginoon, journey yon. Anong ibig sabihin na journey yon? Baka may gustong pagdala ang Panginoon sa pananampalataya mo. Kaya dapat open ang ating mga puso. Tayong lahat ay yumuko.